doon papasok yung shrimp. We can go there later. Ganito yung cooking line namin later. I will show you sa cooking line. This is our 30-taller na ice maker. Ito yung receiving part. So galing sa farm, dito ibabagsak ng truck. Dadalhin dito, then we unload the shrimp, no? Galing sa farm. Then ito washing, iwa-wash niya. Ito, Sir Bad, Yes, sir. ito yung shrimp jacuzzi. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness How It Works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Yung mga like styro, kita may styro at least. Oh, I see. So, lumilitaw siya. Then yung mga twigs, if there's twigs, then yung mga stones, so natatanggal natin yan. So, from here, going na yan sa loob ng planta. Tinan mo. Mayroon talagang twigs. Twigs na kukuha natin yan. Lumilitaw kasi. At least pagpasok, malinis na siya. So, doon na yan. So from the farm, sir, yung yellow para mamatay na siya. To preserve the quality also. But dito, sir, since our farm is near, some customers, kung gusto nila live, frozen, pwede din. So, dalhin natin. Meron tayong shrimp transport tanks. Dinala dito buhay. Para talaga yung parang kinain natin kanina. Ganun talaga ka-fresh kapag kinain na. So, may option din yan sa mga customer. Pasok na sila sa loob ng planta. Parang mas malilit to, sir. Huh? Mas malilit. Maliit to. Kasi may order tayo ngayon na small size. Yeah. Usually, ito yung initial na harvest ng farm ng mga sizes. Ito na po yun. Ito na yan. Ito na yung pumasok. So, ito na yon. Then, pag-akyat, titimbangin na yan sa taas. So, from weighing there, automatic yan sa system, binabasa, nag-send sa system na ilang timbang, ganon. So, yung sinabi ko sa'yo, so we can also double check from the farm and here, if what was reported galing sa farm is what is what we Pero receive. normally, sir, nagmamatch yun? O may konting discrepancy? May konting differences. But, sanay na tayo kung ilang percentage yan eh. Normally, mga ilang percent yung difference? Mga 1 lang. Maliit lang. Maliit lang, 1%. Tapos, automatic weighing na yan dito, sir.
may automatic weighing machine na naka-sync sa computer natin sa office. So, lahat ng dumating sa planta, naka-record agad. So, wala nang human intervention. Dito sir yung timbang. Timbang. Then, Ito yun. ibabagsak na yan dito. Yan na yung timbang. Automatic. Total weight niya. So, for the batch, yun ang weight niya. Oh. Ayun na, the weight siya. Sa taas, 9.3. Tumataas. Yung bumabagsak, Ano yung head-on? ika-count niya. Then ito, dito na segregate niya for our deheading na. Deheading line ka siya. This one before, this is all manual, no? Takes a lot of people and a lot of time before. Ngayon, this very smooth lang. Dire-diretso Yung palang lang. pag-weigh, Yun, matrabaho na. Trabaho na. Ang galing, oh. Kasi doon niya papasok. Para hindi ma-overload yung dito. Ito na, pumunta ng deheading. So they just, kunin na lang nila. Kunin nila, then they'll dehead it. Then after deheading, dito ilalagay. To be, Machine na sir yung nagtatanggal. Ha? Machine na yung nagtatanggal. Yung sila manual, rin. manual sila, rin. sila. Manual. Oh. And ito yung barcode sinasabi ko. So their name and their barcode. So once you put it there, i-weigh in nila, iba-barcode nila na that's Galing. that's yours. May barcode siya. Yeah. So kilala kung sinong gumawa. Then yung ulo, they just throw it there. Meron na rin tayong saan yun itatapon yung ulo. Doon sa conveyor sa baba. Conveyor sa baba. So they just can drop it there. Anong gagawin ko doon sa ulo? Sa ngayon, tapon pa. Tapon ba ngayon? But we're studying it. Wala pa tayong volume. Actually, no, wala pa tayong volume, Brad. Wala pa. Wala pa. You need a certain Maraming level of use, volume. pero if you want to produce volume, kailan ibang factory naman Ibang yan, sir. factory Wala naman. Then certain scale, you have to have a certain volume so that it will be feasible. So, ngayon, hindi pa. But, tingnan natin. We'll see what will happen. Pero masarap siguro yung mga gawing sauce or something. Yes, sauce. Then actually, mayroon silang yung ginagawa for cloth. Meron yan ngayon eh. Yun ang malaki sa Vietnam na para siyang cloth siya. Ito lahat ng Ayun ang hindi na habol. Hindi nila nagawa. Nagawa. Balik yan. So, babalik ulit. Babalik ulit. Pero ideally, actually, kung if you look at it, kung full to, Mauubos to. dapat ubos talaga yan, the ideal run. Yun ang medyo things that we are addressing pa na. Kulang pa sa tao. Ito yung yung ulo nila, no? Throw it there. Meron na natin dinalagay na styro box para doon na matapon. So this is the kuan. ito yung productivity scale. Ayan, Yung bawat pangalan na naman. to. Ayun na yun. Ah, So pwede na halo-halo dito once na na-scan siya. Kasi beheading and peeling is piece work, not daily. Bakit sir ganun ang design nyo? Bakit yung per kilo. per
per piece. Yung piecework. Oo. Para mabilis. Kasi kung hindi, malulugi tayo kung dahan-dahan lang yung tao. So, Actually, we tried it for how long? Na hindi pakyawan. Hindi. Wala Kaya talagang efficiency, patay talaga tayo. So we're more of forced to do it. Kasi hindi lumalabas ang efficiency ng tao. Pero nag-work na yung ganitong system, sir? Oh, Nag-work? actually worldwide, ito yung ginagawa. Ganito talaga. Pakyawan talaga worldwide. worldwide. Oh, I see. It's not only us, it's also other countries. Kaya nga na-invento tong makina na to, sir. Ito yung mga, ulo. So, pupunta dito. Labas. Ayan, dito. Dito. May ipon na siya rito. Naipon, then gather it. Then ngayon, may kukuha niyan. Then we're digging ngayon. So malaki naman ang area. So dinidig pa natin for fertilizers. Fertilizer. Baka pwedeng lutuin. Ayun, mga dried. Isang I-extract product din yung dyan, sir, yung shrimp oil. shrimp oil. Yes, sir. Iluto mo yan sa mantika Oo. na low heat Mm. hanggang lalabas yung lahat ng niya, protein at saka yung flavor. Isa din yan, but you need a large cooker. So, Maganda. May na-feature ako sa Bataan na yung alige ng crab. I think Oo. nanggagaling sa Visayas yung factory. Tapos waste nila yung alige. Okay. Tapos ginagawa ng factory, iniipon niya yon batch by batch, naka-frozen. Tapos binibili sa Luzon. Okay. Then Tapos pinaprocess lulutuin nilang yung talangka. Actually, taba. sir, na-try ko na ginawang bagoong. Pwede naman. Pwede, sir. Pero hindi 100% substitution. Hinaluan ko pa rin ng Isda. Bagoong talaga. Maliliit. ano yung tawag na sa Tagalog? Yung maliliit na hipon. Magbagoong. Alamang. Oo. Halo pa rin 50-50. Hindi pwede 100% substitution. Oh, I see. Pero parang potential yung oil, sir. Yung sinasabi mo. Shrimp Oo, oil. Shrimp oil. Yes. So from here, sir, From here, then dito na sa sizing machine. pero ba't linalagyan niya ng ice? Ulit. Minsan kasi hindi naman sabay-sabay. I Hindi see. mahabol. So, stop muna. But actually, ideally, pwede. Diretso. Ito, winawash na naman. Wash na naman. Kasi yung dito, napansin mo, may yung taba dito sa upper part. To take it out. Ganyan. So, size mo na doon. Hindi pa siya connected na from there, diretso rito. But better if ganun, dire-diretso na. Sir, picture lang tayo. Sa gitna ka talaga. Sa gitna. Ganda. Ayan, so, conveyor to going to the sizing machine. Sizing na. Sizing machine yan. Machine po magsasize. Siya rin magsa-size. Machine ang magsa-size na. Dati manual rin to. Daming manual dito. So ito na yung, drop na yung sizes. Different sizes. Ito yung na-size na to. Ilang sizes po lahat-lahat, sir? 2, 4, 6. Six sizes. So roller, no? Roller ang gamit natin. Sizing. More on sa dimension sa body ng shrimp.
King, ito madami dito. Oh. Ito yung madami. Tapos pakita mo dun. Oh. Accurate to, sir. Accurate ang Ano sizing naman nito. siya, may kwan siya, range accurate siya. Hindi na specific talaga. Range siya. Bakit kailangan nating i-size? Yung orders kasi may gusto malaki, may gusto maliit. Yun ang nagiging challenge sa shrimp na negosyo kasi ang shrimp sa farm, it keeps on growing eh. So minsan, especially sa local na market, really they're more into the smaller size. Mas gusto nila small. So hindi naman pwede natin lahat harvestin sa maliliit pa. So we can give it, pero yun nga, mas malaki yung volume niyan eh, demand. Actually, itong size na itong malaki yung demand, yung smaller. And after dito, ayun na tayo sa peeling na. Ito na. Ito, peeling machine ito. Automatic peeling machine ito, pero right now, ginagamit kasi kailan pa ng konting adjustment. Papuntahan na pa namin ng supplier. Oh. At supposed to be, ito, makapil ito ng 300 kilos an hour. Ngayon, mga 80 kilos pa lang, so hindi muna ginagamit masyado. So, aside from the automation, manual din. Kasi manual na peeling. Ito yung pinaka-challenging na part ng processing. Ito yung madaming tao. Yan talaga. Ito yung challenging. Kahit saan sa mundo, ito pinaka-problema. Kasi yung peeling machine, hanggang peel off lang. Kung mag-peel ka na may Tail pa. tail pa, usually for tempura, dapat manual pa rin. Hindi yan ma-substitute ng machine. Actually, kita mo, dito talaga maraming tao. Tanggal ng bituka. Sobrang labor intensive pala sir. If fully 8-hour full maximization, easily mga 250 people dito, lahat-lahat sa buong planta. Now if 2 shifts, magiging 500 na to. Pag fully optimized na sir, yung sinasabi niya na halimbawa 2 shift na siya, 500 people, ilang kilos of shrimp Ang ma-process. ma-process? So kung 6 tons per 8-hour shift, mga 12 tons 12 tons a day. a day. That's 2 shifts. Kung gawin mo pang 3 shift, that's Wala na tulugan. Wala nang tulugan. Patay na to. Pero that's kahit isang shift pa lang, we're still building up eh. Pero Yung eventually, 12 tons na process na shrimp, ilang hektarya naman yan ang pinanggalingan na farm? Actually, kasi yung 12 tons, marami-rami na yan. Madami-daming farms na yan. So, baka kailangan natin bumili sa iba. Kukulangin yung sarili nyo. Combined sir, yung sarili nyo farms kukulangin. Kukulangin. Kasi ang small size lang ang malakas dito eh. Yung big size, walang demand for wet market pa rin. wet market pa rin. Market pa rin. So, kailangan na talaga tayo ng ibang. Pero marami namang farmers, so walang problema. Pero sa ngayon, we're still building up the capacity and the market. Kaya sana na we can develop instead of importing, Oo. dito na lang sa sarili natin kukuha para lalago din yung industriya. Yeah. Love of country ba? Diba? So may technique din ha? Meron. Train talaga yan sila. Actually, what we're doing now, in-identify natin yung mabagal. Meron naman kasi ito silang report because of that productivity scale. So we monitor it every day. Then identify natin yung mabagal. So we try to reinforce them with yung mga season na to help them out. Gusto rin natin gumanda yung kita nila eh. I-try mo nga yung mas close up pa. Talagang tutukan natin yung makita yung buong process niya.
Huli, makadungog na ta next week. Actually, murang nadagdagan na eh. Nadagdagan na. Hindi sila nag-uusap. Oo. Actually, ang focus namin ngayon is to hire yung mga deaf mute. Kasi at least Walang distraction. Ito trabaho lang, walang talking. Very efficient based on our experience. So at the same time, job opportunity din kasi konti lang trabaho mo kapag may disability ka, di ba? So after nito, it goes another washing na naman to clean up. Then pag clean up, ito na yung sa phosphating area, no? Konti na lang natitira kasi they're freezing it na eh. So yun. So it's a phosphate and salt. So 2% salt, 2% phosphate, 1% salt to preserve the moisture sa shrimp kasi Sa like shrimp. pag store mo sa shrimp, yung mga freezer burn, at least maiwasan yung mga ganun ba. So after nito, doon na sa freezing. Freezing na. Let's stop lang muna sa Nubashi na side. Ito yung pack, yung sa Nubashi line namin. So ito yung pack, itakat mo, no? After nun, So tatlo sila, they just have to put the shrimp. ang ginagawa doon, pagpasok na makina, may knife yun sa loob na kinakat yun para, di ba sa Nubashi o tempura, kinakat yung muscle Straight. para hindi siya mag-curl what's good. Traditionally, ano talaga yan? Mano-mano knife. Ito. Dito yan, pasok. Sa loob nito may knife. Then ito na yung result. Medyo meron na siya mga slices dito. Ayan, konti lang, oh. Yan ang nagkakamali yung iba kasi nasusobrahan ng pagkat kung manual. At least ito, hindi siya sobrang, oh yan na may mga cut. Hindi siya grabe na pagkakat. So uniform, actually uniform ang cut niya. After na matanggal mo yung head, yung skin, ilang percent na lang yung weight niya na natira? Kalahati. Kalahati, sir. 52%. To be exact. Pero actually, yun din ang dapat i-educate natin yung customers kasi akala nila yung buo. Tsaka ito, ba't mahal? Sabi nila, ba't yung field? Mahal masyado sa may ulo. Kasi yung ulo, sa almost 50% na eh. 50% plus the labor. Plus labor, oo. After slicing, stretching. I-stretch naman to, sir. Lagay sa tray, pasok sa makina, pinipress yan Aha. para mag-stretch. Diyan ang pre-press, no? So, ito na yung result. That's Nubashi na. Ganyan na, sir. Lagyan na lang ng mga breading, coating, tempura na. Ayan na yan. Yan, yung look at the side. If you look at it, parang itsura niya, more or less, uniform siya. Ito ang isang advantage ng automation. Kasi yung manual, makikita mo, may iba mataas, maliit. Ito, more or less, uniform talaga siya. Grabe, no? Diretso na siya.
Then after nyan, ito na yung farm. We phosphate it. So, ito sila, hindi pa ito dumaan sa phosphate eh. So, dito na, after nyan, pag stretch, phosphate siya for 2 to 3 hours. Then, papak na siya kaagad. Styrobox. Yung mga andito na portion, daily na, per hour na to, per hour Halos na. per hour or parang daily na sila. Daily na. 8 hours talaga to sila. Ito sir, yung paglabas niya, blast freeze na. Oo, after na, makita mo, luto na siya. Frozen na siya. Okay. So ito yung meron na dito. Okay. Frozen na siya. Then, i-glaze mo. Glaze mo to protect yung shrimp, no? Medyo frozen na. Tapos ito chilled water. Tapos refreeze ulit para kakapal yung yelo. Para in case mag-transport, kung may problema yung freezer, hindi masisira kaagad yung shrimp. So at least natapos ito yung cycle from hatchery, go Yeah. out, ngayon finished product. So ito na yung finished product. Then, ipapack na natin. So, depende sa order ng buyer if they want another glaze. So, pinamanual na lang namin yung extra glaze. But there are some na okay na yan. Kasi naka-glaze, initial glazing na yan. Kaya ang laki na niya tingnan. Ang ice niya. May iba kasing ganun eh. They wanted more glazing. Pag linuto yan sir, ganyan pa rin? Pagluto, Ito yan. Ito nila before. Pagluto rin. Tagalin mo na yung ice. Sarap na yan, magiging gambas. Ito yung ginagamit sa siomay. Ganun din. Yung product to, usually sa restaurant na ito makain ng tao. Ang laki na niya tignan. Laki na niya tingnan. Because of the water. Kasama yung ice dun sa weight. Yes, kasama. But nakakuan naman yan. Sinasabi mo naman na it is 30% glaze, 20%. Ganun. The purpose of the glaze is for protection. Yes, it is for protection. Ang talaga niya. So after nyan, then you seal it.
saan po niyo winay ito na para ganito kadami? Ah, doon. May wing scale doon. So this is the one that you saw now, no? Then this is the tempura. Ito yung tempura. Ganda na. Ang ganda. Then this is the head-on. Ah, okay. Then may pinapakuha pa kami ng mga cook, no? So may demand pa rin yung ganito, sir? Oh, meron talaga. Especially mga premium na mga restaurants. Meron talaga. May demand to. Anong pinakamabili rito? Actually, ang pinaka Ito. ito, malakas, but the price is very competitive. Dito halos lahat naglalaro eh. Kahit imported dito mostly. Ito yung medyo premium to na quality. So, konti lang yung kalaban. This one, konti rin kasi it's a step higher sa value adding eh. But ito talaga major in terms of demand. This one is yung live na cook. Ah. May kwan kayo? Ano yung term mo sa kanya, sir? Live cook. Live cook. Yes, live cook. Cook from buhay- live. Buhay siya and then... Linuluto, kagad. Steam. Ah. Ganda? Ganda. Ganda. Actually, this is ready to eat na. You just have to, maybe lunch mo lang. To lang. To lang. Pwede na. Saka yung sauce mo, sir. Siyempre. Anong sauce na tikman niya? Yung... Black pepper. Masarap yan. Masarap yan. Ayan. And you can go sa storage. Sige, sir. Lamig. Medyo malamig na dito. Malamig na. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.